Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Isang maulang gabi, kasabay ng pagdagundong ng kulog at kidlat ay ang paghaharap ni na Morse na isang aswang at Mang Pedro na isang albularyo. Nasa isang ilang na lugar sila at sa likuran ng Ginoong albularyo ang isang binata na sugatan dahil natamo mula sa pagtakas sa balwarte ng mga aswang. Pedro, isuko mo na ang lalaking yan kung ayaw mong madamay sa gulo. Hindi kita gustong labanan pero kung pipilitin mo ako, wala akong magagawa. Boss, alam mo naman na hindi ko pwedeng gawin ang gusto mo. May kasalanan ng taong yan sa amin. Kahit ano pang kasalanan niya sa inyo, tungkulin ko pa rin ang protektahan ng mga katulad niyang taong walang kalaban-laban. Wala rin akong plano na labanan ka. Kaya pakiusap, umalis ka na bago pa ako mapilitang labanan ka. Nagnitngit sa galit si Morse at sa gitna ng ulanan ay unti-unting nagpalit ang kanyang anyo sa pagiging isang mabanghis na aswang. Tumulis ang kanyang mga tenga. Nalagas ang buhok. Namula ang malalaking mata. Lumubog ang ilong at umusli ang matatalim na pangil. Nangitim din ang buo niyang balat na nangingintab at parang naglalangis. Pagkatapos noon ay saka siya umalulong ng napakalakas. Dahil doon, mula sa mga punong nasa paligid nila, ay nagsulputan ng iba pang mga aswang na alagad ni Morse. Handa na rin silang sumalakay at naghihintay na lang ng senyas ng dakilang pinuno. Dahil doon ay inilabas ni Pedro ang nag-iisa niyang sandata, ang mahabang tabak na pinahira ng espesyal na langis na sa oras na tumama sa mga aswang ay siguradong hindi na mabubuhay. Ang binata ay mas lalong lang nagsumiksik sa takot matapos niyang makita ang tunay na anyo ni Morse. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Morse? Pagsisisihan mo tong ginawa mo, Pedro. Sinabi ko na sa'yo, pagsisisihan mo to! Galit na umalulong ang pinuno ng aswang at pagkatapos ay saka ito sinenyasan ng mga kasamahan na umatras. Hindi ba tayo tapos? Pagkasabing yon, ay mabilis na nilisan ng mga aswang ang lugar na yon. Naiwan sa ulanan sina Mang Pedro at ang binatang nanginginig hindi lang dahil sa lamig ng ulan kundi dahil na rin sa matinding takot. Inalalayan siya ng matandang Ginoo at isinama sa kanilang bahay. Matapos makapagpatuyo ng sarili ay sa kanila kinausap mag-asawa ang nasabing binata at inalam kung ano ang atraso nito sa pinuno ng mga aswang sa lugar na yon. Ako po si Tony Poller. Dayuhan lang po talaga ako dito eh. Taga-syudad po talaga ako. At napadpad lang matapos makilala si Lamierda. Ibig mo bang sabihin naging nobya mo yung anak ni Mor? Hindi mo ba alam na mga aswang sila? O ito, kunin mo tong mainit na tsaa at inumin para mainitan ang sikmura mo. Nito ko lang po nalaman nung ikakasal na kami. Pagkatapos ko madiskubre ang lahat, sinabi ko po kay Lamierda na umaatras na ako. Pero nagalit sila at muntik na akong lapain. Mabuti na lang po natakasan ko sila at nakita nga po ako ni Mang Pedro. Salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Nagkatinginan ng mag-asawang albularyo kaya nagtatakang lumingon sa kanila ang binatang tila nangangamba pa rin sa mga nangyayari. Huwag po kayong mag-alala. Bukas na bukas din po uuwi na ako sa amin at hindi na babalik pa sa lugar na ito. Hindi ka na pwedeng umuwi sa inyo, Tony. Po? Didiretsoy na kita. Mamamatay ka kapag umuwi ka sa inyo. Hindi lang yon. Maaring madamay din ang mga mahal mo sa buhay. Siguradong susundan ka ni Morse at ng mga kampo niya dahil sa ginawa mo kay Lamierda. Ano pong gagawin ko? Mas mabuti kung dito ka na muna manatili sa amin. Kung gusto mong makauwi kagad sa inyo, kailangan mong matutunan kung paano haharapin ang mga katulad ni Mor. Paano po? Sa loob ng 5 buwan, tuturuan kita kung paano protektahan ang sarili mo. Gagawin kitang apprentice.
Po? Apprentice? Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. At bukas na bukas, katulad ng sinabi mo pwede ka nang umuwi sa inyo. Pero sa oras na may mangyaring masama sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay hindi na namin kasalanan na. Alalahanin mong pinaalalahanan ka naming mag-asawa. Tony, iho, kung gusto mong maprotektahan din ang mga mahal mo sa buhay, susundin mo ang mga payo namin. Nag-aalangan man ay wala nang nagawa si Tony kundi sumang-ayon sa payo ng mag-asawang albularyo. Wala man siyang kaide-ideya sa mga mangyayari pero nagdesisyon na kaagad siya at ipinagkatiwala ang sarili kay Mang Pedro at Manang Anadia. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Kahit nahihirapan ay pinagtiisan nga ni Tony ang lahat para lang matutunan ang dapat matutunan. Si Mang Anadia ang nagturo sa kanya pagdating sa paggawa ng mga halamang gamot. Ito ay pwedeng pangontra at sandata hindi lang sa mga aswang kundi sa iba't ibang klase ng masasamang elemento. Habang si Mang Pedro naman ang nagturo sa kanya pagdating sa pakikipaglaban. Hirap na hirap ang binata pagdating sa bagay na yon pero pinagsikapan niyang matuto. Ginawa niyang inspirasyon ng pamilya para maprotektahan ang mga to laban sa kasamaan. Lumipas na nga ang 5 buwan at handa na si Tony na umalis sa poder ng mag-asawang Mang Pedro at Manang Anadia. Subalit napansin niya na dahil medyo may katandaan na ang dalawa, kaya medyo nahihirapan na rin ang mga ito. Sa wakas, nakumpleto mo na ang buong pagsusulit na ginawa natin. Sa loob ng maiksing buwan, nagampanan mo ng maayos ang dapat gawin. Binabati kita. Tony, ang pinakakailangan lang gawin para mapatunayang mabisa ang mga pagsasanay na ginawa natin kapag nasa sitwasyon ka na. Maraming salamat po, Mang Pedro at Manang Anadia. Binabati kita, Tony. Dahil tapos na ang pagsusulit at pagsasanay mo, anumang oras mula ngayon pwede ka na umuwi sa inyo. Sigurado kung mapoprotektahan mo na ang iyong pamilya kung sakaling mahanap ni Morse at Lamierda ang kinaroroonan mo. Mang Pedro naman, ang pag-uwi ko po kaagad ang nasa isip niyo. Parang gusto na akong kaagad umalis Mahaba na ang 5 buwan at sapat na yon para maprotektahan mo mga mahal mo sa buhay. Pero kung kailangan mo ng tulong namin, huwag kang mahihiyang tumawag. Palagi lang kaming nandito para sumuporta. Maraming salamat po sa lahat ng mga itinuro niyo sa akin nang walang hinihingi kahit na anong kapalit. Hindi ko po ito malilimutan hanggang sa mamatay ako. Tama na nga muna ang pasintimiento niyo dyan. Halina kayo sa loob at nagluto ko ng masarap na sabaw bilang selebrasyon natin. Hindi dapat maging malungkot ang pagtatapos ng pagsasanay. Dapat maging masaya tayo. Pinagsaluhan nga nilang tatlo ang nilutong kinamatisang bangus ni Manang Anadia. Bukod doon ay nagluto rin ang matandang babae ng espesyal na pansit na may mga sikretong sahog na pampalakas ng resistensya. Kinuha pa niya ang mga sahog na to sa kakahuyan kaya nakasisiguro siyang sariwa at malinamnam. Naging masaya nga ang gabi nila at nang matulog na nagmuni-muni muna ang binata habang nakasalampak ang sarili sa kubo. Hindi niya alam ay nasa isang gilid lang si Mang Pedro at pinakikinggan ang mga sentimiento niya. Nakapwesto kasi ang kubong yun sa kanang parte ng bakuran at sa loob ng 5 buwan ay doon natutulog si Tony. Nahihiya kasi siyang matulog sa loob kahit may isa pang kwarto roon na nakalaan. Nalaman niya kasing dati palang silidyo ng anak ng mag-asawang albularyo. Bakit ganito yung nararamdaman ko? Masaya ako dahil sa wakas, makakauwi na rin ako. Pero nakakalungkot dahil iiwan ko na si Mang Pedro at Manang Anadia. Huwag ka masyadong malungkot, Tony. Kailangan mo umuwi para rin malaman ng pamilya mo na ayos lang ang lagay mo. Saka, mas mainam na rin na kasama mo sila para maprotektahan mo kung sakaling matunto ni Morse at Lamierda ang kinaroroonan niyo. Mang Pedro, sa tingin niyo po ba,
makakaya kong protektahan ng mga magulang at mga kapatid ko? Kung ako ang tatanungin mo, nakikita ko naman na makakaya mo silang maprotektahan. Biruin mo, sa loob ng 5 buwang pagsasanay nagawa mong makumpleto ang mga dapat gawin. Ang totoo niyan, hindi naman talaga 5 buwan lang ang pagsasanay. Inaabot talaga ng taon o kung minsan mas matagal pa. Sinabi ko lang na 5 buwan dahil gusto kong magpursige ka. At nagawa mo naman kaya natutuwa ko sa iyo, Tony. Ganun po ba? May tanong po pala ako. Bakit niyo po pala ako tinulungan, Mang Pedro? Total, aalis ka na rin naman. Kaya sasabihin ko na. Noong nakita kita nung gabing yun, naalala ko bigla ang anak ko. Dahil hindi ko siya nakasama. Naisip kong bigla, paano pala kung siya naman ang nangailangan ng tulong ng iba? Sa pagtulong ko sa iyo, umaasa ako na babalik ang lahat ng iyon. Hindi man sa akin o sa amin ni Anadia, kundi kahit nasa anak ko na lang na malayo sa amin. Ganun po pala. Bakit po ba wala rito ang anak niyo? Alam mo naman ang sagot sa tanong na yan. Dahil sa pagiging albularyo namin ni Anadia, marami kaming nababanggang mga nilalang na higit pa sa mga pangkaraniwan. Labag man sa loob namin pero mas pinili naming ilayo ang aming anak dahil sa mas magiging ligtas siya doon. Sa palagay niyo po, mukhang ganun na lang din ang dapat kong gawin para maging ligtas sila nanay at tatay at ang mga kapatid ko. Mas okay po siguro kung manatili na lang ako rito at magpatuloy bilang apprentice niyo. Wala namang problema kung desidido ka na. Handa ka na bang hindi na sila makita kahit kailan? Kahit kailan po? Meron ka lang 2 pagpipilian. Una, habang buhay mo nang di makikita ang pamilya mo. O pangalawa, gusto mo talagang mailigtas sila sa panganib. Susupilin mo mismo ang ugat ng kasamaan. Ibig niyo po bang sabihin, kailangan ko mapatay si Ginoong Morse? Tumangulang ang matandang Ginoo kaya hindi na rin muna umimik si Tony. Saglit na nabalot ng katahimikan ng kanilang kalagitnaan. Binasag lang yun nang sadyang umubo ang binata. Pagkadaka ay tinalikuran na siya ng Ginoo at natulog na rin siya matapos ang saglit pang pagmumuni-muni. 3 araw ang nakalipas at napagdesisyonan na ni Tony ang kanyang gagawin. Uuwi muna siya sa kanila sa syudad para magpaalam sa kanyang pamilya. Napag-isipan niyang mabuti ang mga sinabi ni Mang Pedro kaya kapag tapos niyang magpaalam at makasama ng ilang araw ang pamilya ay babalik siya para ituloy ang pagiging apprentice ng mag-asawang albularyo. Magmula nang mawala si Tony ay muling natahimik ang bahay ni Mang Pedro at Manang Anadia. Namiss din tuloy nila ang kaingayan ng binata lalo na sa tuwing magrereklamo to kapag nahihirapan sa mga pagsasanay. Pasado 4:30 ng hapon. Nagsusunog na ng goma si Mang Pedro sa bakuran nila dahil katatapos niya lang na magwalis. Ang kanyang asawa naman ay nasa kakahuyan pa at pabalik pa lang galing sa pangunguha ng mga panibagong halamang gamot. Habang nakatanaw sa pinapaningas ay napatingin siya bigla sa tricycle na dumating. Mula roon ay bumaba ang isang babae na ikinagulat niya nang makita. Anong ginagawa mo rito, anak? Halos mabitiwan ng matandang Ginoo ang hawak na walis tingting habang patakbong lumapit sa anak na si Carla na kasama naman ng anak nitong si Jim. Bakit kayo nandito ng anak mo, Carla? Napaismid naman ang babae matapos makita ang reaksyon ng kanyang ama. Pagkuwan ay kinuha nito ang kanang kamay ng matandang Ginoo at saka nagmano. Ganoon din ang ginawa niya kay Jim na natutuwa namang makita ang kanyang lolo. Tatay naman, parang di ka naman masaya na napadalo kami dito ng apo mo. Bigla ko lang kayong na-miss ni nanay eh. Ang tagal na panahon na kasi na hindi ko kayo nakikita. Halos 20 taon na yon, tay. Hindi niyo man lang ba ako naiisip, pati itong apo ninyo?
Hindi na natapos pa ni Carla ang kanyang sinasabi sapagkat dali-dali siyang inanyayahan ng ama na pumasok sa kanilang bakuran at magdiretso sa loob ng bahay. Napansin ng babae na tila merong kakaiba sa kanyang ama, kaya nakaramdam na naman siya ng pagkadismaya habang sinusundan ng matandang Ginoong Albularyo. Nang nasa loob na siya ng bahay, ay pinaupo ni Mang Pedro ang kanyang anak at apo sa may kalumaang sofang kahoy bago siya magsalitang muli. Carla, hindi ba dati ko pang sinabi sa iyo na kapag pupunta ka rito, magpabiso ka sa amin ng nanay mo para naman alam namin kung paparating kayo o hindi. Sa ganung paraan makapaghanda kami ng nanay mo. Sabihin mo lang, Tay, kung hindi na kami welcome ng anak ko dito, uuwi na lang kami agad-agad. Napalingon muli si Mang Pedro sa anak, kaya nakita niya kung gaano ito kadismayado dahil sa mga sinabi niya. Pagkadakay mula sa kinauupuan, ay napasilip siya sa labas mula sa bintanang nasa harapan. Nang makita na matandang Ginoo na ilang minuto na lang ay papalubog na ang araw, ay napabuntong hininga na lang siya. Hindi naman sa ganoon, Carla. Kung alam mo lang na miss namin kayo ng nanay mo, siguradong matutuwa yung kapag nakita kayong dalawa. Oo nga po pala. Nasaan na po ba si nanay? Eksaktong pagkasabi noon ng babae ay siya naman pagpasok na matandang ginang sa loob ng bahay. Nang makita niya si Carla ay nabitiwan niya ang bayong na puno ng halamang gamot. Walang pagsidla ng saya sa kanyang puso na muling makita ang kaisa-isang anak at apo. Lumapit siya sa anak at niyakap to ng mahigpit habang nagtitimpi ang mga luha. Lumapit din ang 5 taong gulang na bata at yumakap at nang matapos na sila ay muling bumalik sa upuan ng mag-ina. Natutuwa ako na makita kang uli, anak. At meron ka na palang anak ngayon. Ano bang pangalan niya? Jim po, Nay. Anak po siya sa pangalawa kong asawa. Pangalawang asawa? Nakita niyo po, Nay, Tay. Sa tagal ng panahon na hindi niyo ako nakikita, hindi niyo na po alam ang nangyayari sa akin. Namatay po sa aksidente si John, yung una kong asawa. Yun din po yung panahon na nakunan ako sa unang pinagbubuntis ko. Ngayon po, dahil nasa bakasyon sa Mindanao ang asawa kong si Ignacio, kaya naisip muna namin nitong si Jim na magbakasyon kahit na saglit lang dito. Hindi kaagad nakaimik ang mag-asawang albularyo. Hindi rin kasi nila alam ang sasabihin sa anak. Nang mapansin niyo ni Carla, ay napaismid na lang to at tumayo sa kahinatakang anak. Sige po, Nay, Tay. Mukhang ayaw nyo na nandito kami kaya uuwi na lang kami sa amin. Natutuwa ko makita kayo. Teka lang, anak. Hindi naman sa ayaw ka namin na nandito. Hindi mo kasi naiintindihan Nay, paano ko po kayo maintindihan? Hindi nyo naman ipinaiintindi sa akin ang dapat kong maunawaan. Ganyan din po kayo nung sinabi nyo sa akin nung iniwan nyo ako kay Tia Astrid. Ni hindi ko nga po kaano-ano yung tao pero nagtiis ako kasi ang sabi nyo sa akin. Hindi ko pa naiintindihan ang mga nangyayari. At maiintindihan ko yun sa tamang panahon. Kailan pa po yung tamang panahon na yun? Kung wala na tayo pare-pareho rito sa mundo? Anak, sige, maupo ka na muna. Magtatakip silim na. Dito na muna kayo matulog ngayong gabi at bukas ng umaga ihahatid ko kayo sa terminal. Pag-upo ni Carla ay naiyak na lang siya sa sama ng loob. Nabalot din tuloy siya ng katahimikan dahil sa nangyari hanggang sa mula sa labas ng bahay ay nadinig ng Ginoo na merong tumatawag sa kanyang pangalan. Pagsilip nilang mag-asawa sa bintana ay nakita nga nila si Aling Jeneline at Ginoong Apokalipto. Nakangiti ang mga yun at napansin nilang tila may kakaiba sa magkapatid. Kilala nila ang dalawa noon pa kaya hindi na masyadong nag-alala ang mag-asawa sa mga yon. Maganda nga po, Jeneline, Apokalipto. Ano't napadaan yata kayo rito sa amin, May sadya ba kayong magkapatid? Habang nagtatanong ay kitang-kita sa mukha ng mag-asawa ang pag-oobserba sa kapaligiran, pati sa dalawang bisita.
May nararamdaman kasi silang kakaiba at naisip pa nga nila baka ginaya lang ng kung sino ang itsura ng magkapatid para masalakay sila ng walang kamalayan. Matagal bago may nagsalita kina Aling Jeneline at Ginoong Apokalipto. Tumitig muna ang mga ito ng makabuluhan sa mag-asawa bago sabay ng umiti. May kailangan ba kayo? May paglilingkod ba kami sa inyo? Malapit na kasing sumapit ang gabi at may kailangan pa kaming gawin ni Anadia. Sabi kasi ng anak kong si Junjun, may nakita raw siyang tricycle na dumiretso rito sa inyo. Itatanong ko lang sana kung mga bisita nyo yun. Alam mo naman dito sa atin, kayo na rin mismo nagsabi na hindi tayo basta-basta nagpapapasok ng mga bisita dahil naglipa na mga alagad ng kadiliman ngayon sa paligid. Hindi kaagad nakaimik ang mag-asawa. Nakatitigan lang sila na tila nag-uusap ang mga mata kung sasabihin ba ang tungkol sa anak nilang si Carla at sa apong si Jim. Subalit dahil sa kilala naman at malapit din sa kanila sina Aling Jeneline at Ginoong Apokalipto, hindi na rin nila itinago ang totoo. Oo, meron kaming bisita. Dumating kasi yung anak naming si Carla at yung apo kong si Jim. Bukas din ng umaga aalis din naman kaagad sila. Kaya wala tayong dapat ikabahala dito sa baryo. Oh, ganun ba? Nandiyan na pala yung anak ninyo, no? Pakikumusta na lang kami at hindi na rin kami magtatagal. Kinukumpirma lang namin ang sinabi ni Junjun. Salamat. Siya nga pala, Apokalipto, Jeneline. Kung maaari sana, huwag nyo na lang ipagsasabi sa ibang taga-baryo na nanditong anak ko ngayong gabi, ha? Makakaasa naman ako sa inyo, hindi ba? Oo naman. Ngumiti si Jeneline at Apokalipto pagkalaon. Ang mga ngiting yun ay bigla na lang nagbigay kilabot sa katauhan ng mag-asawang albularyo. Kitang-kita rin nila ang tila biglang pagbabago ng kulay ng mga mata ng magkapatid. Kaya kagad silang naalarma. Teka, kayo ba talaga yan, Jeneline, Apokalipto? Habang tinatanong ang mga yon, ay kaagad kinuha ni Manang Anadia ang maliit na garapon at pasimple itong itinapat sa magkapatid ng di nila nalalaman. Nang pagmasdan nila yon, ay nakahinga sila ng maluwag dahil hindi kumulo ang likidong nasa loob ng garapon. Sa oras kasi na kumulo yun, ibig sabihin ay aswang ang mga kaharap nila na nagbabalat kayo lang bilang sina Jeneline at Apokalipto. Ito rin ang dahilan kung bakit napatanong si Mang Pedro ng ganon. Ngumiti na naman ang nakakaloko ang magkapatid bago magsalita si Apokalipto. Ikaw talaga, Mang Pedro. Palabiro ka masyado no? Natural na kami to ng kapatid ko. Sige na, at maiwan na namin kayo para magkaroon pa kayo ng bonding ng anak at apo ninyo. Habang minamasdan ng mag-asawang sina Aling Jeneline at Ginoong Apokalipto, ay ramdam na ramdam pa rin nila ang kakaibang puwersa mula sa kung saan. Napansin niyo ng anak nila, kaya lumapit ang babae at napatanong ng wala sa oras. Sino po yung mga yon, Nay, Tay? At bakit parang hindi kayo mapakali? Mga kapitbahay namin yan dito, anak. Sige na, mag-usap na muna tayo ng nanay mo dyan. Pagkatapos sabihin yon, ay dali-dali niyang isinara ang gate nilang gawa sa kawayan at kaagad nagtungo sa bodegang nasa likod ng bahay. Katabi nito ang maliit nilang manukan at babuyan na halos kahilera lang din ng mga tanim nilang iba't ibang klase ng gulay at halaman. Kinuha niya ang piraso ng sirang gulong ng luma niyang motorsiklo at sa kanya ito inihagi sa pinaniningas niya kanina. Umalingasaw ang mabahong amoy kaya naman napadungaw si Carla sa bintana at puno ng pagtatakang minasdan kung anong ginagawa ng kanyang ama. Tinakban din ng babae ang ilong ng anak dahil nga sa nakakahilong amoy. Nang matapos na si Mang Pedro ay pumasok na siya kaagad sa loob ng bahay at saka nagsara ng mga bintana at pinto. Bakit kayo nagsusunog ng goma, Tay? Ang baho. Nakakasama po sa bata yung ganyang amoy Hayaan mo na, anak. Hindi mo lang alam. Makabubuti rin ang amoy na yan para mas maging ligtas kayo. Mas maging ligtas kami? Huwag mo na kaming intindihin, anak. Basta bukas na bukas,
Pagsikat ng araw aalis na kayo rito. Ihatid ko na lang kayo sa terminal nitong apo ko. Mas lalong naguluhan si Carla kaya kunot noong napatanong muli siya sa mga magulang. Bakit ba ganyan po kayo magsiasta, Nay, Tay? Inagrabyado po ba kayo ng mga taong nagpunta dito kanina? Kung ganun ang ginagawa nila sa inyo, bakit hindi nyo sila ireklamo, Tay? Carla, saka ka na magkomento kapag alam mo na ang nangyayari sa paligid mo. Tay naman po, kahit di ko alam ang mga nangyayari, sa pakikipag-usap mo pa lang po dun kanina, alam ko na pong may hindi tama eh. Hindi naman po ako pinanganak kahapon. Tama na muna yung pagtatalo nyo dyan. Bakit hindi na lang tayo uminom ng kape rito at kumain ng matsakaw na dala ko? Hindi umimik si Mang Pedro. Tumayo siya at saka sumilip sa maliit na uwang ng bintanang katapat. Nang mapansin niyang lumubog na ang araw ay saka siya naglakad papunta sa altar para sindihan ang lamparang naroon. Pagkatapos ay nagtungo siya sa maliit na silid at ganun din ang ginawa. Ang pinakahuli, nagtungo na siya sa kusina para sindihan din ang lamparang naroroon. Pinagmasdan lang siya ng anak habang papuntang kusina. Nang nandun na silang mag-ina, ay nag-abot na ng kape si Manang Anadia sa kanya at matsakaw. Binigay niya ang pagkain sa anak na tahimik lang ng ngumata na tila walang pakialam sa paligid. Hintayin nyo lang ang niluto kong sinigang na bangus. Maya-maya kakain na rin tayo. Salamat po, Nay. Pagpasensya mo na yung tatay mo, Nak. Namiss ka lang noon ng sobra. Nung nakaraan lang pinagkukwentuhan namin ng tungkol sa iyo. Plano nga sana namin na dalawin ka, ang kaso nauna ka naman na magpunta rito. Ano po bang meron sa lugar na to, Nay? At bakit ayaw nyo na nandito ako? Nang makita ng babae na nakikipagkulitan si Manang Anadia kay Jim, ay napabuntong hininga na lamang siya. Hindi niya alam kung sinasadya ba yun ng ginang para makaiwas sa tanong niya, kaya hindi na siya umimik pa. Inubos na lang niya ang kapeng iniinom at maya-maya pa ay sinamahan niya ang anak sa dati niyang kwarto. Nang nasa silid na si Carla at Jim, nagkatinginan na lamang sina Mang Pedro at Manang Anadia. Hindi naman kasi nila masabi sa anak na kapag patuloy yung sumama sa kanilang mag-asawa, ay palaging malalagay sa bingit ng panganib ang kanilang buhay. Hindi naman dahil sa lugar kung bakit sila nanganganib, kundi dahil mismo sa mag-asawang albularyo. Dahil sa dami nilang nakalaban ng mga hindi pangkaraniwang nilalang, makailang beses na rin silang pinagtangkaan ng paghiganti. At ngayon pang nasangkot kay Morse na pinuno ng mga aswang ay mas lalo lang malalagay sa alanganin si Carla at ang anak nito. Hindi nila maaaring ipaalam sa anak ang tungkol sa bagay na yon dahil mas masaya sila na nananahimik na lang sa ibang lugar si Carla at Jim. Mabilis na lumipas ang oras. Nang maluto na ang pagkain ay naghapunan na ang buong pamilya. Hindi man masabi ni Mang Pedro ay masayang-masaya ngayong gabi. Dahil sa tagal ng panahon, muli rin silang magkakasama sa iisang hapag. Naging magana tuloy ang matandang Ginoo sa pagkain at nang matapos na silang maghapunan, ay biglang lumapit si Jim sa kanyang lolo at lola para magpasalamat. Napangiti na lang ang mag-asawa at magkasunurang hindi masanoo ang 5 taong gulang din ng apo. Maya-maya pa, habang naguhugas ng plato si Manang Anadia, ay nadumi ang batang lalaki kaya sinamahan to ni Carla sa labas. Nakaiwalay kasi ang banyo nila na nasa bandang likuran ng bahay. Sumunod naman doon si Mang Pedro dahil gusto niyang masiguro ang kaligtasan ng anak at apo. Paglabas na mag-ina sa banyo ay nagulat pa nga ng bahagya si Carla nang makita ang ama. Ano po ginagawa niyo dyan, Tay? Nakakagulat naman po kayo. Inihintay ko kayo. Ay, siya nga pala, anak. Mamaya kapag isinara ko na ang pinto, sa arenola na lang kayo umihi kung magising kayo ng madaling araw, ha? Nandun yun sa bandang kusina.
Delikado na kasing lumalabas kapag malalim na ang gabi. Sige po, Tay. Napaismid na lang si Carla na parabang hindi naniniwala sa mga sinasabi ng kanyang ama at para hindi na rin humaba ang kanilang diskusyon ay sinang-ayunan na niya lang ito. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay tapos na rin si Manang Anadia sa paghuhugas sa mga pinagkainan. Nakangiti niyang hinarap ang apo at saka to hinalikan sa noo. Matulog ka ng mahimbing, Apo, ha? Anak, Carla, kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang ha. Sige po, Tay. Salamat. Siya nga pala. Wag na wag mong tatanggalin yung nakalambiting supot ng asin at bawang dyan sa nakasarang bintana ng kwarto nyo dahil pangontra yan. Pangontra? Para saan? Anak, Carla, pakinggan mo na lang ang tatay mo. Wala namang mawawala kung susundin mo ang mga sinasabi niya. Sige po, Nay. Bagya na namang napaismid si Carla dahil sa mga sinabi ng kanyang magulang. Ganoon ang naging reaksyon niya sapagkat mas nakasanayan kasi niya ang pamumuhay sa mataong lugar o syudad kaysa sa kinaroroonan ng mga magulang kung saan talamak ang paniniwala tungkol sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Nay, Tay, matutulog na po kami ni Jim. Good night na po sa inyo. Sa'yo rin, anak. Matulog kayo ng mahimbing, anak. Pagkasara ni Carla ng pinto, ay saka muling nag-usap ang mag-asawa sa kusina patungkol sa kanilang anak at apo. Pinayuhan nga ni Manang Anadia ang asawa na maging mahinahon lang sapagkat magiging maayos din ang lahat. Nakinig naman ang matandang Ginoo sa kanyang asawa at nang nasa kwarto na sila para magpahinga, isang malakas na alulong ng aso ang narinig nila mula sa hindi kalayuan. Hindi na to narinig ni Carla at Jim dahil nahihimbing na sila sa pagtulog. Ang mag-asawang albularyo naman ay naging alerto dahil alam kasi nila na sa mga ganong oras ay hindi maganda ang hatid na babala ng alulong na yon. Naulit pa ito ng mga 5 beses, kaya naman pasimpleng napa-sign of the cross si Mang Pedro. Hinawakan naman siya sa kamay ng asawa bago malumani na nagsalita. Pedro, halika't magdasal at mag-orasyon tayo para maprotektahan ang bahay at bakuran natin laban sa anumang gawa ng kaaway. Tama ka dyan, Anadia. Pareho silang umupo sa papag habang magkahawak ng kamay. Pagkatapos noon ay nagsimula na nga si Mang Pedro ng paunang panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapakumbaba kami sa harap ninyo at inilalapit namin ang aming munting tahanan. Narito ngayon ang pinakamamahal naming anak at apo. Kaya naman humihingi kami ng gabay mula sa inyo. Ikaw na ang bahala at ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Pagkatapos ng panalangin na yon, ay saka naman nagwika si Manang Anadia ng mga salitang ginagamit nila sa tuwing nag-oorasyon. Isang kakaibang puwersa ang lumukob sa buong paligid matapos magbigkas ng mga orasyon ng matandang babaeng albularyo. Nakatulog sila ng matiwasay dahil alam nilang ligtas na ang buong bakuran laban sa kampo ng kasamaan. Pasado 12:30 ng hating gabi, biglang naalimpungatan si Mang Pedro at eksakto na nakarinig siya muli ng pag-alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. May umaalulong na naman na aso. Pinagmasdan niya ang asawa at nang makita tong natutulog ng mahimbing ay hindi na niya inistorbo pa. Tumayo siya at lumabas ng silid saka tumanaw sa lamparang nasa tapat ng altar. Nang papatay na niya ang lampara ay nakarinig siya ng malakas na huni ng uwak sa labas doon mismo sa kanilang bakuran. Kaya naman bigla siyang dumungaw sa maliit na uwang ng bintanang nakasara. Sinipat-sipat niya at sinundan ng huni kahit di niya to nakikita. Alam na niya na hindi ordinaryo ang uwak na yon, kaya bumalik siya sa kwarto at ginising ang asawa. Anadia, bumangon ka dahil may bisita tayo. Hindi siya makapasok sa bakuran dahil sa orasyon pero nagmamatsyag siya ng maigi. Anong ibig mong sabihin?
may uwak sa labas. Malamang alaga yan ng aswang. Puntahan mo muna si Carla at Jim doon sa kwarto nila. Lalabas lang ako saglit. Tumayo nga kaagad ang matandang babae at sabay silang lumabas ng silid ng asawa. Pagsilip niya sa silid ng anak ay gano'n na lang ang gulat niya dahil si Jim lang ang naroroon. Dali-dali nga niyang pinuntahan si Mang Pedro at nakatayo na sa pinto ng kusina dahil nakabukas na yun. Wala ang anak ko sa kwarto. Si Jim lang ang naroroon. Lumabas si Carla. Bantayan mo muna ang apo natin. Ako lang bahala. Isara mo muna ang pinto. Dali-daling lumabas sa matandang Ginoo sapagkat naririnig niya pa rin ang huni ng uwak na umaali-aligid sa kanilang bakuran. Tanga ng kanyang gulok at tirador ay mabilis siyang tumakbo sa labas habang hinahanap ang anak. Anak! Carla! Nasaan ka? Natigilan na siya matapos makita ang anak na nakatingala sa malaking uwak na paikot-ikot sa palibot pero hindi magawang makapasok sa kanilang bakuran. Tila naku-curious kasi si Carla sa kinikilos ng nasabing hayop. Tay, may malaking uwak. Kanina ko pa napapansin na paikot-ikot pero nakapagtataka lang kasi hindi siya pumapasok sa bakuran. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang lalabas, Carla? Nalimpungatan kasi ako, Tay. Dahil sa ingay ng ibon kaya napalabas ako at yan nga nakita ko. Hinatak lang niya ang anak papasok sa loob ng bahay at pagkatapos ay sa kanya binalikan ang malaking uwak at tinirador ito. Subalit tila merong utak ang nasabing ibon na makailang beses na nakaiwas sa tirador. Nagkampay-kampay din to ng mga pakpak na para siyang nililibak. Kaya doon niya napagtanto na hindi to ordinaryong uwak o basta alaga lang ng isang uwak. Demonyo! Babaeng abwa ka pala! Etong sa'yo! Isinaboy niya ang asin na nasa bulsa, kaya lumipad na palayo ang malaking ibon at hindi nagpakita pa. Ang lakas ng loob mo magpunta rito Talagang sa bahay ko pa Nang mawala na sa paningin niya ang aswang na nag-anyong uwak, ay pumasok kagad siya sa loob ng bahay. Naabutan niya si Carla sa kwarto nito katabi ang natutulog na si Jim. Nandun din si Manang Anadia na kinakausap na ng masinsinan ng anak. Di ba sinabihan naman kita, Carla, na huwag kang lalabas ng hating gabi? Mahirap bang intindihin ng mga sinabi ko? Bakit po kasi hindi niyo na lang sabihin sa akin kung anong nangyayari rito, Tay? Hindi mo alam kung anong ginagawa mo, Carla. Dahil hindi lang sarili mo ang nilalagay mo sa alanganin kundi pati ang anak mo. Huwag ka matutulog ngayong gabi at maging mapagbantay ka lang. Dahil sinisiguro kong may mga hindi mangyayaring maganda ngayong gabi. Pedro, huwag mo na pagalitan ng anak mo. Wala naman siyang alam sa mga nangyayari. Yun na nga po ang problema, Nay. Wala akong alam sa mga nangyayari. Nagpunta lang naman ako dito para makita kayo. Kung ayaw niyo pong nandito ako at ang anak ko, sige po, aalis na lang po kami ngayon din. Hindi na kami maghihintay na sumikat pa ang araw. Hindi na talaga kayo sisikatan ng araw ng anak mo kapag umalis kayo ngayon. Nakita mo yung malaking uwak kanina. Akala mo ba ordinaryong uwak yun? Abwak kung tawagin ng isang yon. Isang babaeng aswang na nagpapalit anyo bilang malaking uwak. Sa tingin mo, bakit nagpunta yun dito? Dahil sa'yo. Dahil sa inyo ni Jim. Gusto nilang gawing pagkain ng sariwang karne at laman loob niya. Pedro, ano ba? Tama na nga yan. Gusto malaman ng anak mo ang totoo Kaya bibigyan ko siya ng karapatan na malaman ang gusto niyang malaman. Dahil sa mga sinabing yun ni Mang Pedro ay nakaramdam ng kakaibang takot si Carla. Ilang segundo silang natahimik at nakikiramdam lang sa labas ng bahay hanggang sa magsalita ulit ang matandang lalaking albularyo. Pasensya ka na kung napagtaasan kita ng boses. Pasensya na rin po, Tay. Hindi sa ayaw naming papuntahin ka rito, Carla. Iniwan ka namin kay Astrid dahil ayaw naming mapahama ka dahil hindi ordinaryo ang pamumuhay ng mga magulang mo. Mga albularyo kami na sumusupil sa masasama at mga hindi pangkaraniwang nilalang. Gusto namin ng nanay mo na mamuhay ka ng normal at may iwas sa panganib, kaya lumayo kami sa iyo.
Alam kong laki ka sa syudad, kaya mahihirapan kang maniwala sa mga sinasabi ng tatay mo, anak. Pero katulad ng mga narinig mo, hindi talaga ito lugar para sa inyo ni Jim. Kaya pagpasensyahan mo na kami ng tatay mo, ha? Kung nakinig ka lang sana sa akin, Carla, hindi na tayo hahantong sa ganito. Pero huwag ka mag-alala. Hindi namin kayo pababayaan ng anak mo. Hindi kami papayag ng nanay mo na mapahamak kayo. Eksaktong pagkasabi no na matandang Ginoo ay narinig na nila ang boses ni Ginoong Apokalipto na nasa labas ng bakuran. Inabisuan kaagad ni Mang Pedro si Manang Anadia na bantayan ang kanilang anak at apo bago siya lumabas ng bahay. Nakita niya na nakatayo sa labas ng lumang gate si Ginoong Apokalipto kasama ang anak nitong si Junjun. Wala roon si Aling Jeneline kaya naging alerto siya sa kapaligiran. Nakaramdam kasi siya ng mabigat na puwersa mula sa mag-ama. May kakaiba na kasi itong dating at tila ba hindi na to ang mga kaibigan niya. Magkagayon man ay pinakitunguhan niya pa rin ang dalawa para hindi na rin makahalata. Ating gabi na. Ano't napadalaw kayo? Meron bang problema, Apokalipto? Magandang ating gabi, Mang Pedro. Alam kong gising ka pa sa mga oras na to kaya napabisita na kami ng anak ko. Bisita? Ng ganitong oras? Ito kasi ng anak ko si Junjun eh. Gustong-gustong makilala ang sinasabi mong anak. Baka naman pwedeng patuloyin mo kami para magkakilala naman ang anak mo at ang anak ko. Sigurado ba talaga kayo na gusto niyong mangyari yan, ha? Biglang dinukot ni Mang Pedro ang maliit na garapon sa kanyang bulsa at pasimple itong itinapat sa mag-ama. Nagulat naman siya ng bahagya ng hindi yung kumukulo. Kung sakaling kukulo kasi ang likidong nasa loob ng garapon, ibig sabihin ay aswang ang kanyang kaharap. Anong hindi kumukulo ang garapon? Nararamdaman ko't naaamoy ang puwersa ng pagiging aswang sa kanya. Nagulat ka ba dahil hindi kumukulo ang hawak mo? Makabago na ngayon ang panahon at kahit ang mga aswang meron na rin kakayahan na itago ang kanilang kakayahan. Eh kung galon, aswang talaga kayong mag-ama? Matagal na at wala kang kamalay-malay. Wala rin naman sana kaming intensyon na magpakilala bilang aswang. Pero wala kaming magagawa kundi sundin ang utos ng pinuno. Sinong nag-utos sa inyo nito, Apokalipto? Sumagot ka! Mang Pedro, ibigay mo na lang sa amin ang gusto namin. Alam kong magkaibigan tayo, pero mas takot kaming maparusahan ng pinuno, kaya sa ayaw at sa gusto mo, kukunin namin ang pakay namin. Hindi niyo makukuha ang gusto niyo at magkakamatayan muna tayo. Napakunot noo si Ginoong Apokalipto pero pagkuwan ay muli itong ngumiti. Naging mas alerto naman si Mang Pedro na inihanda ang mahabang tabak na nakatago lang sa likuran niya kanina pa. Pati ang tirador na nasa bulsa. Mali lang siguro ako ng pagkakarinig. Katulad ng sinabi ko kanina, kapag binigay mo sa amin ang kailangan namin, kakalimutan ko ang lahat ng ito. Babalik tayo sa pagiging magkaibigan. Ang sabi ko, Apokalipto, hindi! Malinaw naman siguro sa iyo na wala akong ibibigay sa iyo. Hindi kita inaanyayahan sa bahay na ito. Hindi kayo makakatungtong sa bahay na to kahit anong mangyari. Itaga mo yan sa mata. Subukan niyong gumawa ng hakbang at uuwi kayong duguan mga walang hiyang aswang kayo. Anong sinabi mo? Gago ka? Demonyo kang aswang ka. Bigay ka ba? Ang sabi ko, hindi! Matapos yung sabihin ni Mang Pedro, ay kitang-kita niya kung paanong ang mga ugat sa noo at leeg ni Ginoong Apokalipto ay tila naglitawan na parabang gusto nang magputukan. Nanggalaiti ang mga mata ni Ginoong Apokalipto. Nanlisik at tumalim ito na parang nanlilibak kasunod ng unti-unti ring pagtulis ng kanyang mga tenga. Paglabas ng mahabang pangil at nagbabagong anyo ng mukha mula sa pagiging inosente hanggang sa nakakatakot na aswang. Unti-unti ring nangitim at nag-umbukan ng mga kalamnan nito sa dibdib at tiyan. Mas dumoble ang laki ng katawan
kaysa sa nauna habang nababalot ng maiitim na balahibo. Halos mawarak ang suot na sando nito, pati ang maong na pantalon, kasunod ng paglitaw ng matatalim na kuko sa kamay at paa. Samantala, ganun din ang naging anyo ni Junjun pero kulay abulang ang balat nito kumpara sa kanyang tatay. Ilang saglit pa ay bigla silang umungol ng ubod lakas dahil sa galit. Sinundan yon ng pag-alulong ng mga aso mula sa hindi kalayuan, kasabay ng mga ibong nagliparan na tila ba naantala at natakot dahil sa nakakakilabot na ungol. Dahil sa kawalang hiyan at kayabangan mo, lahat kayo ng mga kasama mo dyan sa bahay ay papatayin ko at gagawing handog kay Pinunong Morse! Ah! Napatras at napaungol ng malakas ang aswang matapos siyang matamaan ng asin na isinaboy ni Mang Pedro. Sinubukan namang sumalakay ni Junjun pero pagdamba niya sa lumang gate ay bigla na lang siyang napaso ng husto kaya umatras siya palayo habang umaaringit. Aray ko! Hayop ka! Sinusubukan mo talaga pasensya ko, Mang Pedro, ha? Sa lahat yata ng taga rito ikaw lang ang hindi nakakakilala sa amin ni Anadia. Nakakadismaya ka, Apokalipto. Dahil itinuring pa naman kitang kaibigan. Pero hindi mo alam na manunubos ako ng mga katulad mo. Kasunod noon ay hindi nag-utubili pa ang matandang Ginoo na itakin ng maraming beses sa katawan si Junjun na hindi pa rin nakakatayo. Sinubukan pang tumakas ng binatang aswang pero hindi na niya nagawa pa. Nasabuyan na rin kasi siya ng katas ng bawang dahilan para tila mag-apoy ang kanyang katawan. Nang makita yon ni Ginoong Apokalipto ay nagngit-ngit ito sa galit, lalo na nang bumagsak sa lupa ang anak niya na wala ng buhay. Anong ginawa mo kay Junjun? Papatay ko kayong lahat! Hindi hinayaan ni Mang Pedro na makahirit ang aswang. Sinabuyan niya to ng asin at tinaga. Tinamaan ito subalit agad ding nakaatras, kaya hindi na napangalawahan pa. Galit na napaungol si Ginoong Apokalipto kasunod ng pagtalon sa malaking punong nasa harap ng bahay ng bakuran. Ano? Ikaw demonyong Apokalipto ka? Akala mo siguro porque malaki katawan mong aswang ka matatakot na ako sa'yo? Sige, subukan mong pumasok sa bakuran ko. Itapak mo ang kahit hibla ng buhok mo. Sinisiguro kong hindi ka nasisikatan ng araw. Demonyo ka! Katulad din nangyari dyan sa anak mo, Dahil sa winikang yon ni Mang Pedro ay mas lalong nanggalaiti sa galit ang aswang. Umungol ito ng umungol na parang nagtatawag ng kung ano, hanggang sa dumating na nga ang malaking uwak. Nang makita nyo ng walang buhay na si Junjun, ay tila nagwala ang uwak kaya naisip ni Mang Pedro na ang abwak ay si Aling Jenilyn. Isang nakakapangilabot na ungol ng aswang ang bumalot sa buong paligid at sa isang iglap ay unti-unting nagdatingan ng higit sa 15 abwak sa paligid ng bahay. Ngayon, tignan natin kung gagana pa rin ang orasyon mo sa dami ng aswang. Nang makita ni Mang Pedro ang maraming abwak ay medyo naalarma rin siya. Alam niya rin kasi sa sarili ang kapasidad at matanda na siya kaya mahihirapan na sa laban. Magkagayunman ay pilit pa rin tinapangan ng matandang lalaking albularyo para sa kanyang pamilya. Isa-isa nang sumalakay ang mga abwak. Kahit ilang beses silang nakuryente pero nagpupumilit pa rin silang makapasok sa bakurang may orasyon. Hinayaan niya lang ang mga yon at sumento siya sa mag-asawang Jenilyn at Apokalipto. Bago siya tumakbo palayo, ay dumukot muna siya ng isa pang supot ng asin at ubod lakas itong inihagis sa mag-asawang abwak. Walang iya ka talaga, Pedro ka! Papatayin kita! Napaangil na naman ang mga aswang na nagpupumilit pumasok sa bakuran. Isa-isa rin tong sinabuyan ni Mang Pedro hanggang sa maubos ang asin at katas ng bawang. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang asawa sa loob ng bahay na tila namimilipit na sa sakit ng katawan. Ibig sabihin kasi noy, unti-unti nang nasisira ang orasyong pananggalang sa buong bakuran. Anadia! Hindi na niya pinagtuunan ng pansin ng mga abwak.
Tumakbo siya papunta sa bahay at nang makapasok na siya sa loob, ay naabutan niya nga ang asawa na nasa bandang kusina at nangihina. Nadia, ayos ka lang ba? Pedro, ang anak at apo natin, huwag mo na akong intindihin muna. Sila muna ang intindihin mo. Pero ang proteksyon, masisira na. Puntahan mo na sina Carla at Jim. Hindi na natapos pa ng matandang babae ang pagsasalita dahil nagulat sila na makapasok na sa loob ng bahay ang malaking uwak. Hindi na natapos pa ng matandang babae ang pagsasalita dahil nagulat sila na makapasok na sa loob ng bahay ang malaking uwak. Buong lakas sa pinagtatataga ni Mang Pedro si Aling Jeneline na isang uwak. Nanlaban pa ito gamit ang mga pakpak, subalit mas nanaig ang tibay at lakas ng loob na meron ang matandang Ginoo. Patuloy siyang nakipagpambuno sa malaking ibon hanggang sa matsyempohan niya nga ito. Sumirit ang napakaraming dugo ng malaking uwak, kasunod ng paghuni nito na parang nasasaktan. Subalit, hindi pa rin tumigil si Mang Pedro. Itinuloy niya pa rin ang pagtaga hanggang sa tuluyang maputol ang isa nitong pakpak. Hindi na niya pinatagal pa. Hinawakan nito sa liig at buong puwersang hinigit yon hanggang sa maputol. Sumirit ang napakaraming dugo sa sahig at mula sa labas ng bahay ay narinig niya ang pag-angil ni Ginoong Apokalipto dahil naramdaman itong patay na rin ang asawang si Aling Jeneline. Anong ginawa mo sa asawa ko? Hayop ka! Ginagalit mo talaga akong gago ka! Hindi kita titigilan, hayop ka! Papatayin kita at pahihirapan! Lahat kayo! Ng buong pamilya mo, ubusin ko! Hintay mo lang ako makapasok, Pedro! Sige, demonyo! Bago mo pa mapatay at makalti ang pamilya ko, uuna ako na kayong lahat, mga hayop kayo! Dahil hindi na ako matatakot sa inyo! Talagang ang lakas ng loob mo, ha? Hindi ka natitinag sa dami namin, ha? Naramdaman na lang ni Mang Pedro ang kakaibang puwersa at nang mapalingon siya kay Manang Anadia, ay ganun na lang ang pagkagulat niya sapagkat dumudugo na ang ilong, mata, tenga at bibig nito. Sinyalis yun na nasira na ng tuluyan ng proteksyon sa kanilang bakuran. Sa dami ng aswang na nagtangkang pumasok ay hindi na nakayanan ng matandang katawan ni Manang Anadia ang puwersa ng kasamaan. Anadia! Lalapitan niya sana ang asawa kaya lang ay bigla tong kinuha ng isang abwak at hinatak sa labas ng bahay saka doon nilantakan. Natulala ang Ginoo sa kanyang nakita at halos hindi siya nakagalaw. Samantalang si Ginoong Apokalipto naman ay tuwang-tuwa sa nasaksihan. Ano? Magmasdan mo ngayon kung paano mamatay sa harapan mo ang mahal mo sa buhay. Ngayon, isusunod ka naman ng anak at apo mo. Natigilan na si Ginoong Apokalipto nang mapansing tila isa-isang nagbabagsakan ng mga abwak sa paligid. Nang makita niya mula sa hindi kalayuan ang isang binata, ay naningkit ang kanyang mga mata. Mang Pedro, ako na pong bahala dito sa labas. Iligtas niyo po ang dapat niyo iligtas. Gumilis na po kayo. Tila nagising sa katotohanan si Mang Pedro nang makita niya si Tony. Samantala, sa galit naman ni Ginoong Apokalipto ay muli siyang umungol ng ubod ng lakas bago patakbong lumusob hanggang sa makawit niya ang matandang lalaki. Hinatak niya ito at lumundag hanggang sa damuhan sa labas ng bakuran at doon sila nagpatuloy sa pangbubuno sa madilim na bahagi ng lugar. Kahit walang makita si Mang Pedro, ay panay lang ang pagwasiwas niya ng tabak na hawak. Siniguro niyang mapuntirya ang bahagi ng katawan ng aswang upang mapatalima ito at matalo. Nang muli silang magpagulong-gulong sa damuhan, maya-maya pa ay nakaramdam na si Mang Pedro ng tila pagkagat ng kanyang leeg pero pinilit niyang manlaban. Buong puwersa niyang ipinukpok ang taga sa bahaging mukha ni Ginoong Apokalipto kaya naman himalang nakakawala siya at pagkatapos ay magkahiwalay silang gumulong-gulong ulit sa damuhan. Iika-ika siyang bumangon at doon ay nakita niya ang abwak na puno na rin ng galos ang katawan. Nang magtama ang kanilang mga mata ay matapang na hinarap ang aswang. Ano? Apokalipto, bakit hindi mo ko lusubin ngayon? Kung talagang matapang ang aswang ka, lusubin mo ako para malaman mong hinahanap mo.
Kasunod ng mga katagang yon ay ang pagwasiwas sa matandang Ginoo ng hawak niyang tabak, dahilan para mapatras at mahintakutan si Ginoong Apokalipto. Mas lalong nabahagang buntot nito nang makitang halos maubos na ni Tony ang iba pang abwak. Mang Pedro, ako na pong bahala rito. Hayop na lalaki yan! Nagbalik pa siya rito, baka walang ya! Ngayon niyo ako subukan. Bilisan mong demonyo kang aswang ka, sumugod ka! Dahil sa tila nag-aalab na mga mata ni Mang Pedro, ay tuluyan ng nanliit sa kanya ang nangihina at dugoang si Ginoong Apokalipto. Pagkalaon ay hindi na to nakatiis pa. Dahil sa takot ay paika-ikang tumakbo ang abwak palayo. Saglit siyang hinabol ng matandang albularyo kasunod ng pagsaboy ng natitirang asin sa kanyang bulsa. Nang matamaan ng nanghihinang aswang, ay napaangin na naman ito sa sakit na nararamdaman, kasunod ng ilang ulit na pagkakadapa. Balak pa sana itong habulin ni Mang Pedro, subalit matapos ito makalundag ng malayo ay tuluyan na niyang tinigilan at minasdan na lang ito palayo. Saglit na huminto si Ginong Apokalipto at hinarap siya, bago galit na nagsalita habang tila hirap at hingal na hingal. Tanda mo tong gabi na to! Sa pagbalik ko, kasama ko na si Pinulong Morse at si Lamierda para patay kayo! Bago tuluyang mawala sa paningin nila ang nasabing aswang, ay nakita pa nila itong paigtad-igtad na ang pagtakbo na parang lasing. Pagbalik ni Mang Pedro sa kanilang bakuran ay unti-unti nang nalulusaw ang mga katawan ng abwak dahil sa malaasidong sandata ni Tony. Nang nasa harapan na siya ng gate na gawa sa kawayan, ay doon niya nakita ang asawa na nakahandusay sa sahig habang pilit na nilulunasan ng binata. Mang Pedro, pasensya na po ah. Hindi ko na naagapan si Manang Anadia. Malungkot na lang na minasda ni Mang Pedro ang asawang wala ng buhay at pagkatapos ay kagad siyang pumasok sa loob ng bahay para tingnan ang lagay ng kanyang anak at apo. Carla! Jim! Nasa kayo? Pagdating niya sa maliit na silid ay wala na roon ang kanyang anak at apo, kaya labis siyang nabahala. Natigilan lang siya matapos marinig ang boses ng mag-ina sa banyo na parehong umiiyak habang tinatawag din ang kanyang pangalan. Pagpunta niya at pagbukas ng pinto ng palikuran ay doon na nga niya nakita ang mga mahal sa buhay, kaya mas lalong napaluha ang matandang Ginoo. Salamat naman sa Diyos at hindi kayo napano. Nang oras na yun ay hindi na nga nakatulog ang mag-ama, habang si Jim, dala ng pagod sa mga nangyari, ay mabilis na nakatulog. Bago sumikat ang araw ay sinunog na rin nila ang katawan ni Manang Anadia kahit pinipigilan sila ni Carla. Bakit nyo kailangan sunugin ang katawan ng nanay? Ilibing na lang po natin siya, Tay. Parang awa nyo na. Tay naman, sumagot kayo. Huwag niyong sunugin ang katawan ni nanay. Pasensya na pero nabahiran na kasi ng laway at dugo ng abok ang katawan ni Manang Anadia eh. Kapag nilibing natin siya, posibleng bumangon siya sa hukay at maging isang amalanhig. Wala akong paki sa mga sinasabi mo dahil hindi ko yun alam. At saka, sino ka ba? Apprentice ako ni Mang Pedro. Basta hindi ako papayag na sunugin ang katawan ni nanay. Anak, Carla, gusto mo bang maging halimaw din ang nanay mo? Kapag naging amalanhig siya, hahanapin na tayo at papatayin. Makakaya mo bang labanan ng sarili mong ina kung magkataon? Hindi na nakaimik pa ang dalaga at napatingin na lang sa bangkay habang patuloy ang pagtagas ng mga luha. Mas lalo siyang humagulgol ng binuhusan na ni Tony ng gas ang katawan at saka niliyaban. Habang pinagmamasdan nila ang nasusunog na bangkay, ay sabay-sabay nga silang nagdalamhati dahil sa pagkamatay ni Manang Anadia. Nang matupok na at maging abo ang bangkay, ay inayos muna ni Mang Pedro ang sarili bago hinarap sina Tony at Carla. Ba't ka pala bumalik dito, Tony? Nakapagpaalam ka na ba sa mga mahal mo sa buhay? Hindi ko na po nagawa makapagpaalam kina nanay at tatay pati sa mga kapatid ko. Bago ako dumating sa amin, 2 araw na pala silang patay. Sa pakikipagtulungan ko sa mga pulis, napag-alaman kong mga aswang din nga po ang pumatay sa kanila.
At sigurado akong si Morse at ang anak niyang si Lamierda ang may pakana nun. Ikinalulungkot kong marinig yan. Pero pasensya na dahil hindi ngayon ang oras para magluksa tayo. Aalis na tayo dito bago pa makapagtimbre si Apokalipto kay Morse. Pero tay, gamutin muna natin saglit yung mga sugat niyo habang tulog pa si Jim. Huwag ka nang tumanggi tay, please po. Wala na tayong oras. Tama pong anak niyo, Mang Pedro. Ako na pong gagamot sa inyo para makapagpahinga rin kayo at magkaroon ng sapat na lakas. Wala nang nagawa matandang albularyo kundi sundin ang sinabi ni Tony at Carla. Habang hinihintay nilang magising si Jim, ay ginamot na nga muna ang mga sugat niya sa katawan. At nagkape na rin sila upang kahit papaano ay maibsan ang antok na kanilang nararamdaman. Eksakto pagsapit ng alas 7:30 ng umaga, kung saan ay abala na rin ang mga tao sa baryo, ay nagpasya na sila na umalis sa lugar na yon. Katulad ng plano ni Mang Pedro, wala na siyang balak pang bumalik sa baryo dahil sa nangyari. Kaya naman wala na silang inaksayang oras pa. Halos 2.5 oras ang nakalipas nang nasa tapat na sila ng malaking simbahan ng ikalawang bayan ay hindi na nakatiis si Carla kaya natanong na niya ang ama kung saan sila pupunta. Saan ba tayo pupunta tay? May ligtas pa po bang lugar na malayo sa mga kalaban yung aswang? Noong mga kabataan namin ng nanay mo at tanyag pa kami bilang mga manunugis, meron kaming lugar na madalas puntahan para magsilbing taguan. Akala ko hindi ko na mababalikan ulit ang lugar na ito. Nakakalungkot lang na isipin na wala na ang nanay mo. Bakit hindi na lang po tayo umuwi roon sa amin? Kay Tia Astrid. Sa palagay ko tay, mas panatag doon dahil malayo-malayo na sa mga aswang. Syudad na kasi yun. Mawalang galang na pero doon din kasi ako galing eh. Palagay ko nga mas naglipa na sila roon. Doon ko nakilala si Lamierda, ang anak ng pinuno ng aswang na si Morse. Taga-syudad ka rin pala. Na-curious tuloy ako kung paano ka napadpad kay tatay. Dahil doon ay nagkaroon ng pagkakataon sina Tony at Carla na magkakilanlan. Nabahagi nga ng binata ang dahilan kung paano siya napadpad at naging apprentice ni Mang Pedro. Bukod sa talakayang aswang ay marami pa silang napag-usapan patungkol sa buhay-buhay. Hindi na rin nila namalayang narating na nila ang lugar na tinutukoy ng matandang albularyo. Nagulat sina Tony at Carla dahil sa napakagarang bahay ang tumambad sa kanilang paningin. Meron doon isang matangkad na Ginoo na bulag ang isang mata. Sinalubong sila nito at mas lalo silang nagulat nang biglang yumukod kay Mang Pedro. Siya si Samuel, isa sa mga kasama namin noon ni Anadia. Siya ang nakabantay sa lugar na to at ang mga nakakapunta lang dito ay ang magmamana sa mga nakagisnang turo mula sa amin. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Pedro? Ibig sabihin nun, ikaw ang magmamana ng lugar na to dahil sa iyo ko na ipinasa ang susunod na henerasyon ng mga albularyong palaban. Pero si Carla po ang anak ninyo, Mang Pedro. Mas okay po yata kung siya ang magmamana ng malamansyong na bahay na ito. Kung gusto niyang manahin ang lugar na ito, kailangan niya rin magsanay at patunayang karapat-dapat siya. Ako? Magsasanay din na maging katulad nyo ni nanay? Dapat lang anak, dahil darating ang panahon na mawawala na rin ako sa mundong ito. Kaya kung mag-aaral ka rin ng mga katuruan, mapoprotektahan mo si Jim laban sa anumang uri ng kasamaan. Hindi na umimik ang babae. Napaisip na lang siya dahil sa sinabi ng kanyang ama. Naalala niya rin ang mga nangyari kaninang madaling araw kung paano sila sinalakay ng mga abwak at kung paano napaslang ang kanyang ina. Maya-maya, natigilan na sa pagmumuni-muni si Carla dahil nag-usap na si Mang Pedro at Mang Samuel. Matapos magkakilanlan, ay kaagad na nga silang nagpunta sa loob ng magarang bahay. Mas lalo naging kampante si Mang Pedro sapagkat alam niyang mas ligtas sa bahay na yon. Puno kasi ng mga gamit na panlaban sa mga aswang at masasamang elemento ang nasabing lugar. Pagkatapos nila ng mananghalian,
ay muling nagpulong sina Mang Pedro at Mang Samuel tungkol sa iilang mga bagay at pagkatapos noon ay nagpahinga na muna silang lahat dahil pare-pareho silang mga puyat. Nakatulog kaagad ng mahimbing si Mang Pedro pero bigla siyang dinalaw ng isang panaginip. Mula sa dati nilang bahay ay naabutan niya ang sarili sa tapat ng sinusunog na katawan ng kanyang asawa. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang naluha at hindi niya na napigilan yon. Doon niya ibinuhos ang lahat ng lungkot na nararamdaman dahil sa pagkawala ng pinakamamahal na asawa. Pasensya ka na, Nadia. Masyado nang mahina ang katawan ko at hindi na kita naisalba pa. Kung katulad lang sana noon na kaya ko pang makipagsabayan, siguradong masasagip kita. At sigurado rin naman na hindi kagad susuko ang katawan mo. Patawad talaga, mahal ko. Mahal na mahal kita. Natigilan na ang matandang Ginoo sa pagsasalita sapagkat bigla na lang naging kulay asul ang apoy at maya-maya pa nga ay unti-unting bumangon si Manang Anadia at saka siya niyakap. Nagulat siya sapagkat hindi siya napaso ng apoy. Bagkus ay bigla pa ngang gumaan ang kanyang pakiramdam na para siyang idinuduyan. Mas lalo siyang napahagulgol ng pag-iyak habang maigpit na niyayakap ang asawa. Nadia, patawarin mo talaga ako at nahuli ako para mailigtas ka. Huwag kang mag-alala at malungkot, Pedro. Makakasama pa rin naman tayo. Nauna lang ako ng kaunti. Hindi mo kailangang malungkot dahil alam ko naman na ginawa mo ang makakaya mo para maprotektahan ang anak at apo natin. Doon pa lang ay masayang-masaya na ako. Hindi mo kailangang malungkot dahil alam kong nagawa ko rin ang parte ko para makatulong sa iyo at sa anak natin pati sa ating apo. Pero wala ka na. Hindi ka na namin makakasama kahit kailan, Nadia. Kahit kailan ay hindi ako mawawala sa puso niyo at ganoon din naman kayo sa akin. Sa kabilang buhay, kayo pa rin ang mga mahal ko sa buhay. Pakiusap, Nadia. Isama mo na ako. May tamang panahon para sa lahat. Ang sabi ko nga, nauna lang ako ng kaunti. Lahat tayo ay darating sa punto ng buhay na ito. Pero sa ngayon, mahal kong Pedro, nabubuhay ka para protektahan ang ating pamilya. Ikaw ang magliligtas sa kanila sa napipintong paglusob ng mga kaaway. Maging ganda ka at magpalakas dahil hindi pa tapos ang laban. Nasa kabilang buhay ako para gabayan kayo ng ating anak pati ang ating apo. Hindi ka pa pwedeng tumawid dahil hindi pa tapos ang layunin mo. Tulungan mo sila na magapi ang kasamaan. Napapikit na lang si Mang Pedro at hinaplos pa ng maigpit ang asawa hanggang sa maramdaman niya ang init ng pagmamahal nito. Pagdilat niya ng mga mata ay tumutulo na nga talaga ang kanyang mga luha. Bigla siyang bumangot at napasilip sa malaking bintana. Tinanaw niya ang maningning na langit dahil sa napakaraming bituin. Pangako, mahal, poprotektahan ko si Carla at si Jim laban sa mga kampo ng kadiliman. Ganon din ang iba pang tao na nangangailangan ng tulong ko. Gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Kinabukasan, pagkatapos mag-agahan, ay muling nag-usap sina Mang Pedro at Mang Samuel. Si Tony naman at Carla ay nag-usap lang din sa malawak na bakuran ng magaram bahay. Nang matapos na sa pakikipag-usap ang matandang albularyo, ay pasimple niyang pinagmasdan ng anak at ang apprentice na tila nagkakamabutihan. Pasimple rin siyang nakinig sa usapan ng dalawa. Pasensya ka na sa itatanong ko ha. Kasi di ba naikwento mo sa akin na halos 1 taon din kayong makakilala nila Mierda. At ang sabi mo, minahal mo siya pero bakit nung nalaman nung isa pala siyang aswang, bigla kang umatras sa kasal? Lilinawin ko lang pala. 1 buwan bago kami ikinasal, nalaman ko nang may lahi siyang aswang. Sa totoo lang,
Tinanggap ko yon dahil nga totoo rin naman ang pagmamahal ko sa kanya. Ang di ko lang maatim, bakit nila ako kailangang gawing aswang at gayahin ang kaugalian nilang pumaslang ng mga tao. Yun ang hindi ko masikmura, kaya umatras ako sa pagpapakasal. Kaya kanila sinimulang tugisin, ganun ba? Oo. Nung naging albularyo ko, napag-alaman ko na may mga aswang din naman pala na hindi kumakain ng karne o umiinom ng dugo ng tao. Kung naging ganun lang sana ang naging patakaran nila Ginoong Morse, sana ikinasal na kami ni Lamierda. Nangihinayang ka ba? Medyo. Kaya lang, sa tuwing maalala ko na mismo si Lamierda ang pumatay sa mga mahal ko sa buhay, nagagalit ako. Gusto ko matapos na ang lahat ng to. Kaya sa paghaharap namin, sisiguruhin kong isa sa amin ang tatawid na sa kabilang buhay. At sinisiguro kong hindi ako yon. Kapag nangyari yon, turuan mo rin ako ng mga kasanayan ng isang albularyong palaban. Gusto ko rin matuto pero nahihiya ako kay tatay eh. Kaya sa'yo na lang ako magpapaturo. Pakiramdam ko, mas magiging komportable ako sa'yo. Nakaramdam ng pagkailang si Tony matapos yung marinig, kaya namula siya at hindi lang ipinahalata sa kausap. Napansin naman yun ni Mang Pedro kaya napangisi na lang to bago lumabas sa pinagkukublihan. Nagulat tuloy ang dalawa sa bigla niyang pagsulpot. Lalabas muna ako saglit, Tony. Ikaw na munang bahala rito. Pinagkakatiwala ko sa pangangalaga mong anak kong si Carla, ha? Pati ang apo ko. Opo, nakakaasa po kayo, Mang Pedro. Ikaw naman, Carla, anak. Huwag mong iwawaglit sa mata mo si Jim, ha? Opo, tay. Saan po pala kayo pupunta? Sa bayan lang at may asikasuhin. Siya nga pala, anak. Tama yung sinabi mo kanina. Magpaturo ka kay Tony dahil mahusay na estudyante ko ang taong yan. At may pagmamalaki ko talaga siya kahit kanino. Kung siya ang magsasanay sa iyo, may kumpiyansa ako dahil kami ng nanay mo ang nag-insayo sa kanya. O sige na, maiwan ko na kayo dyan. Abot langit naman ang ngiti ni Tony nang marinig yon mula sa kanyang master. Kaya nagpahabol pa siya ng pasasalamat bago tuluyang umalis sa matandang lalaking albularyo. At mabilis na lumipas ang oras. Paggaling ni Mang Pedro sa bayan ay dumiretso rin siya sa simbahan para ipabasbas sa mga kagamitan niya. Hindi rin siya nagtagal doon dahil nagmamadali siya para makauwi na rin sa kanilang pinagkukublihan. Nang eksaktong nasa labas na siya ng simbahan, ay hindi sinasadyang nakita niya ang ilan sa mga alagad ni Morse na tila nagtitipon-tipon. Nagkubli siya kaagad at nagtaka dahil naglipanan na rin pala hanggang doon ang mga pinamumunuan ni Morse. Talagang laganap na kahit saan ang mga kampo ni Morse. Hindi maganda to. Kailangan kong masabihan ng mga kasama ko. Paalis na sana siya ng walang ano-ano, ay bigla na lang siyang nakarinig ng pamilyar na boses mula sa likuran. Pagharap ay ganun na lang ang gulat niya nang makita ang sugatang si Ginoong Apokalipto. Nagulat ba kita, Mang Pedro? Akala mo siguro hindi namin kayo masusundan, no? Kalat na halos sa buong probinsya ang mga alagad ni Pinunong Morse, kaya imposibleng matakasan niyo pa kami. Gawin niyo kung anong gusto niyo. Hindi ako natatakot. Dahil doon ay mas tumindi pa ang matalim na tingin ni Ginoong Apokalipto sa kanya, kaya hindi na maiwasan ni Mang Pedro na maglabas ng tansong patalim galing sa kanyang bulsa. Humalimuya kaagad ang amoy ng bendisyon sa nasabing patalim, kaya naalarma rin ang abwak. Nang makita ni Ginoong Apokalipto ang patalim, ay bigla siyang napaatras. Kasunod noon ay napaangil din siya at kitang-kita sa mga mata ang matinding galit. Dahil sa ginawa mo sa magina ko, sisirain ko rin ang lahat ng kung ano meron ka. Kukunin namin at papatayin ang lahat ng mga mahal mo sa buhay. Sa tingin mo, natatakot ako sa iyo? Tingnan mo nga sarili mo ngayon. Maganda ka na mamaya dahil sinisiguro ko sa iyong pagsisisihan mo ang ginawa mo, lalo na kapag dumating na rito ang pinuno. Dahil sa mga narinig ni Mang Pedro ay napakuyom siya ng mga kamay at lakas loob na hinarapang abwak.
Pagkatapos noon ay muli niyang inilahad ang kamay kung saan hawak-hawak niya ang tansong patalim na kababasbas lang sa simbahan. Sige, subukan niyong gawin yung mga sinasabi niyo sa pamilya ko. Nakikita mo ba tong hawak ko? Hindi ako magdadalawang isip na itarak to sa iyo ngayon. Apokalipto, iisa-isahin ko kayo. Simula sa iyo hanggang maubos kayong mga alimal na aswang. Sisiguraduhin kong matutupad o mas magiging malala pa sa mag-ina mo ang mangyayari sa iyo. Kaya wag na wag mo kong tatakutin. Ang lakas talaga ng loob mong hayop ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nakuha namin ang anak at apo mo. Sa tingin mo mangyayari ang ginugusto mo? Sinisiguro kong magmamakaawa ka muna sa amin. Pero pahihirapan namin sila hanggang sa sila na magsabing gusto na nilang mamatay. Sige, subukan mo! Natigilan na matandang Ginoo sa pagsasalita dahil umaalingaw-ngaw ang nakabibinging tunog ng kampana sa katapat nilang simbahan. Napalingon siya roon at nang muli siyang bumaling kay Ginoong Apokalipto ay bigla na lang tong nawala sa isang iglap. Kaya dali-dali na rin siyang umalis sa lugar na yon. Eksakto dapit hapon na nang makabalik siya sa magarang bahay at pinulong niya kaagad ang mga kasama dahil sa nangyari kanina. Kasama si Mang Samuel, Tony at Carla ay pinaghandaan nga nila ang posibleng mangyari sa mga susunod na oras o araw. Pasensya na pero nalaman na nila na nandito tayo sa lugar na to. Wala nang oras para makaalis pa. Ang tanging paraan na lang na dapat natin gawin ay protektahan ang lugar na to laban sa napipinto nilang pagsalakay. Ano pong gagawin natin, Tay? Paano po kung may gawin silang masama kay Jim? Huwag ka mag-alala anak dahil nandito kami ni Samuel, Tony at ako para protektahan kayo. Hindi ako papayag na mangyari ang kagustuhan ng Moors na yon. Tamang sinabi ni Mang Pedro. Ito na sigurong oras para makaharap sila at matapos na ang lahat ng ito. Sobra na ang kasamaan nila. Basta sundin nyo lang ang mga sasabihin ko at walang mapapahamak sa atin. Makakaligtas tayong lahat sa oras na mapatay natin ang kanilang pinuno at siguradong hindi na sila magtatangkapang kantiin tayo. Pinapangako ko sa inyong lahat na wala nang mamamatay pa sa atin. Ako rin po. Nangangako ako at itataga ko sa bato. Sa ngalan ng makapangyarihang manlilikha, gagawin ko ang aking makakaya para maprotektahan kayong lahat. Tumango at sumang-ayon din si Mang Samuel kaya lakas loob na naghawak-hawak sila ng kamay na punong-puno ng pag-asa. Nakakakabama na mangyayari pero kumpiyansa si Mang Pedro na magtatagumpay sila. Lalo na ngayong kasama na niya si Mang Samuel at ang mahusay niyang apprentice na si Tony. Hindi man nila ngayong kasama si Manang Anadia pero alam naman na matandang Ginoo na palagi lang nakagabay ang kanyang asawa kung saan man to naroroon. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay napamuni-muni muna tuloy siya dahil muli na naman niyang naalala ang asawa. Mahal kong Anadia, tulungan mo sana kaming manalangin na maprotektahan laban sa mga kampo ng kadiliman. Tulungan mo nawa sana ako na mailigtas ang anak at apo natin laban sa walang hiyang mga aswang na yon. At sana tuluyan na silang magapi para maging matahimik na ang buong probinsya laban sa mga aswang na walang respeto sa buhay ng mga tao. Naantala lang si Mang Pedro sa kanyang pagmumuni-muni nang dumating si Mang Samuel para magpatulong sa kanya na magluto ng uulamin nila sa gabing yun. Makalipas ang higit kalahating oras nang nakahanda na ang hapunan sa pagkainan, ay tinawag na ni Mang Samuel sina Tony, Carla at Jim para makapagsalo-salo na sila ng hapunan. Kahit na may nagbabadyang panganib at pagsalakay ng kaaway, ay sinikap nila na gawing masaya at maayos ang hapunan. Walang nakakaalam kung ito na ba ang huli nilang hapunan kaya minabuti na nilang hindi malilimutan yon. Nagulat ang lahat dahil napakarami ng inihanda ni Mang Samuel. Para tuloy silang nasa fiesta, nang nasa tapat na silang lahat ng mesa, ay nag-anyaya muna si Mang Pedro na manalangin bago sila lahat kumain ng hapunan.
Pinangunahan na nga ni Carla ang pagdarasal dahil na rin sa hiling ng kanyang anak na si Jim. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, katulad na ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng kakainin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala katulad ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoon, salamat po sa buhay ng aking tatay at ng mga taong handang mag-alay ng kanilang buhay para lang maprotektahan kami. Naniniwala po kami na ikaw ang magbibigay ng lakas sa lahat. Kaya, salamat po ulit. Amen. Pagkatapos ng mga panalangin na yon, ay masaya na nga silang nagkainan. Saglit munang isinantabi ng lahat ang agam-agam patungkol sa mga pangyayari at mga pinlaplano ng mga masasamang aswang. Nabusog nga silang lahat at naging masaya ang resulta ng hapunan, kaya tuwang-tuwa si Mang Pedro. Kahit sa kabilang banda ng isip niya ay merong pangamba. Eksaktong pagsapit ng 10:00 ng gabi, kasalukuyan ng nagpapahinga ang lahat habang si Mang Pedro ay nakatayo sa malawak na bintana ng kanyang silid. Habang nakatingin siya sa kalagitnaan ay napansin niyang tila napakaraming ibon na nagliliparan. Kitang-kita niya ang mga yon dahil sa bilog na bilog ang buwan at tila nagdidiligto ng liwanag sa buong paligid. Maya-maya pa nga ay napansin na niya ang mga ibon na paikot-ikot sa kanilang lupain. Kaya alam na niya kung ano ang mga yon. Eksakto rin na kumantok sa pinto niya si Mang Samuel at pagkapasok ng Ginoo ay nagtanguan sila. Nandito na sila, Samuel. Ikaw nang bahala sa anak at apo ko, ha? Pagtango ng Ginoong bulag ang isang mata, ay saka sila naghawak kamay ni Mang Pedro. Pagkatapos noon ay magkasabay silang nagbigkis ng mga salitang sila lang ang nakakaintindi. Makalipas lang ang ilang minuto, bigla nang humangin ng malakas. Nang dumampi yun sa katawan nila ay gumapang kaagad ang malamig na samyo ng hangin. Nang mapatingin sila sa kalangitan, ay hindi na nga makapasok ang mga malalaking ibon sa buong lupain. Nakahinga ng maluwag sina Mang Pedro at Mang Samuel habang pinagmamasdan ng mga kampo ng kadiliman. Samuel, punta mo ng anak ko at dalhin sa basement. Kahit anong mangyari, wag na wag kayong lalabas hanggat hindi sumisikat ang araw. Kung sakali man na may mangyaring masama sa akin o kay Tony, ikaw na ang bahala dahil alam mo naman na ang gagawin mo. Pagkatango ng Ginoong bulag ang isang mata, ay naglakad na to palayo. Nanatili namang nakatingin si Mang Pedro sa kalangitan at pinagmamasdan pa rin ng mga malalaking ibon na hirap na makapasok sa bakuran. Ang iba ay naglalagpakan at nangangamatay dahil sa tindi ng proteksyong orasyon na ginawa ni Mang Pedro at Mang Samuel. Iba to sa proteksyong orasyon na ginawa noon ni Manang Anadia. Kaya mas malakas at mabisa at dahil sa meron mga kakaibang hiyas sa palibot ng magharang bahay na siyang mas nagpapalakas at nagpapatibay sa orasyon. Pero hindi lahat ay tinatablan nun. Dahil ang matataas na antas na uri ng aswang katulad na lang ni Mor at ng anak niyang si Lamierda ay maaring malusutan lang ang proteksyon na yon. Maya-maya pa, pinuntahan na ni Mang Pedro ang kinaroroonan ni Tony. Naabutan niya ang binata sa silid nito na nakadungaw na rin sa bintana habang nag-aayos ng mga sandata. Handa ka na ba, Tony? Handang-handa na po. Natigilan na ang binata sapagkat ang isa sa mga sandata niyang punyal ay nahulog. Hindi niya rin kasi mapigilan ang panginginig ng mga kamay. At para mabuhayan ay tinipik siya ni Mang Pedro ng 3 beses sa balikat. Pasensya na po, Mang Pedro. Kinakabahan ako eh. Hindi ko po alam kung dahil sa takot o kasabikan tong kabako na to. Sigurado akong dahil sa kasabikan, Tony. Dahil ngayong gabi na to, tayo ang magtatagumpay. Mapapatay natin ang pinuno ng mga aswang at babalik na sa kayusan ang buhay ng mga inosenteng tao. Opo,
Tama po kayo. Hindi na natapos ang binata ang pagsasalita sapagkat isang nakakapangilabot na alulong ng kung anong halimaw ang narinig nila mula sa hindi kalayuan. Pagtingin nila sa main gate ay nakita nga nila roon ang ilang aswang na nasa pangunguna ni Pinunong Morse at ang anak nitong si Lamierda. Nasa gilid din si Ginoong Apokalipto na nagngingit-ngit sa galit. Nagpatuloy ang pag-alulong ng mga aswang hanggang sa bigla na lang din kumulog at tumidlat na tila nagbabadya ng malakas na pagbuhos ng ulan. Sa isang iglap ay natabunan ng itim na ulap ang kalangitan na tila ba tinago nito ang maningning na buwan. Dahil tuloy doon ay nagbalik tanaw kay Tony ang gabing hinahabol siya ni Pinunong Mars para paslangin. Ang gabi na kung saan ay nailigtas siya ni Mang Pedro kaya ngayon ay nandito siya at nakikipagsagupa sa kaparehong kaaway. Nananabik ako sa araw na to. Sa araw na muli nating pagkikita. Matagal na panahon din ang lumipas. At ngayong wala nang isa sa mga albularyong palaban, mas magiging madali na para sa amin ang mapaslang kayong lahat. Hibang ka na, Mars. Alam kong natatakot ka pa rin kaya nagdala ka ng maraming alaga para masigurong magtatagumpay ka. Pero kung ikaw lang mag-isa, siguradong hindi mo kaya. Mayabang ka pa rin, hayop ka. Kahit putol na ang galamay niyong albularyong palaban. Ngayon, magkakasubukan na lang tayo, Pedro! Pag-angat ng mga kamay ni Pinunong Morse ay muling nagiyawan ng mga aswang at pagkatapos noon, ilang saglit pa ay biglang nag-andap-andap na ang ilaw sa buong magarang bahay hanggang sa tuluyan nitong namatay at mamayani ang kadiliman. Inaasahan na yun ni Mang Pedro sapagkat ito ang magiging epekto kapag nawala na ang bisa ng proteksyong orasyon. Alam mo nang gagawin mo, Tony. Mag-iingat ka. Kayo rin po, Mang Pedro. Nang mabura na ang proteksyong orasyon, mula sa kinaroroonan ay sumenyas na si Pinunong Morse ng pagsalakay. Ilang saglit pa nga ay naramdaman na ni Mang Pedro at Tony ang mabigat at nakakakilabot na puwersa ng kasamaan kasunod ng pagkasira ng mga bintana at pinto ng magarang bahay. Isa-isa nang sumalakay ang mga aswang pero nakapakubli na kagad ng mga albularyong palaban. Mula sa kinaroroonang silid ay biglang sumulpot si Ginoong Apokalipto. Kitang-kita ni Mang Pedro mula sa pinagkukublihan ang mapupula nitong mga mata na nagngangalit. Ang patulis na mga tenga, ang malapaniking muka at ang paglalaway ng bibig na may matutulis na mga ngipin at mahahabang dila. Habang sumisingot-singot ang aswang sa hangin ay kaagad niya itong sinunggaban sa likod. Pumatong siya sa batok at saka to itinarak ang punyal sa mga mata. Nagihiyaw si Ginong Apokalipto at pilit na inabot ang matandang albularyo. Papatayin kita! Ako papatay sa'yo! At ihandog ko kay Pinunong mo sa ulo mo! Walang silbi! Bago pa matapos ng abok ang pagsasalita, ay hiniwa na ni Mang Pedro ang mahaba niyang dila. Tumalsik ang dugo sa kung saan-saan habang nagwawala siya sa sobrang sakit. Hindi pa rin natapos ang lahat dahil pinagtititirador siya sa muka gamit ang batong may basbas mula sa simbahan. Bumaon ng mga yun at naghihiyaw na naman ang aswang dahil sa sobrang sakit. Umuusok kasi ang mga bala at tila mala-asidong epekto nito. Anong sinabi mo papatayin mo ako, Apokalipto? Ngayon, kainin mo ang sinabi mo! Pinalulungan ng matandang Ginoo ang katas ng bawang sa abwak na wala nang nagawa pa. Maya-maya pa ay nangisay na lang si Apokalipto at unti-unting nalusaw ang buong katawan. Humandusay ito sa sahig at biglang nag-apoy. Nang makita yun ng ibang abwak ay nag-alangan silang sumalakay. Mga duwag! Hinawakan ng Pinunong Aswang ang dalawang alagad na ayaw sumugod at pinaguntog niya ang mga ito. Parehong nagdurog ang mga ulo nito dahil sa lakas ng impact at pagkatapos ay tinapon lang sila sa isang tabi na parang gulay. Napatras naman si Mang Pedro at muling nagtago sa ibang silid.
Alam niya kasing wala na siyang laban kay Pinunong Morse kung magtatapatan sila. Ano? Natatakot ka na ba, Pedro? At nagtatago ka na? Makinig kayo, mga alagad ko. Kung sino ang unang makakakita sa kahit isa sa kanila, ay bibiyayaan ko ng mahalagang pabuya. Lalo na si Tony na nagtaksil sa aking anak. Napakalaki ng kasalanan ng hayop na yun sa akin. Biglang nagiyawan ng mga abwak sa tuwa. Subalit ganun na lang ang gulat nila nang biglang makita si Lamierda na tumalsik papunta sa labas ng bahay. Pagdungaw ni Pinunong Mars ay nakita niyang duguan ng anak at bugbog sarado. Biglang nag-init ang kanyang mukha sa galit at nagtangka siyang tumalon sa bintana para saklolohan ng anak. Pero naramdaman niya ang mainit na bagay na nakapulupot sa kanyang paanan. Sinong nagsabi sa'yo na pwede kang lumabas dito? Nang pihiti ni Mang Pedro ang tali ay biglang naputol ang dalawang paa ng halimaw na napahiyaw sa sobrang sakit. Natumbato at nahulog sa labas ng bahay. Pinagmasdan naman siya ng albularyo mula sa kinaroroonan habang napapangisi. Ha! Akala ko ba kami ang papatayin mo? Tingnan mo kayo na kalagayan ng anak mo. Tingnan mo kayo kung sino ang dehado sa laban na to. Nang igala nga ni Pinunong Morse sa mga mata sa paligid, ay sakalang niya napagtanto na karamihan sa mga aswang ay nangihina at naghihingalo na dahil sa ikinalat nilang pinaghalong katas ng bawang, holy water at talampunay. Mawalang iya kayo lahat! Nilundagan na siya ni Mang Pedro at inundayan ng dalawang saksak sa magkabilang braso. Pagkatapos noon ay dineresyo niya ito hanggang sa maputol na rin ang kamay ng aswang. Sinundan niyo ng malalakas na paghiyaw ni Lamierda na nanghihingi ng saklolos sa kanyang ama. Tulungan mo! Hindi ako ni Tony! Bago pa matapos ng babaeng aswang ang pagsasalita, ay ginilitan na siya ng leeg ni Tony. Nang makita yun ni Pinunong Morse ay nanlaban pa to. Pero hindi hinayaan ni Mang Pedro na makakawala ang halimaw. Ang anak ko! Mga walang iya kayo! Kapag nakakawala ko rito, pupulbusin ko kayong lahat! Anong sinabi mong pupulbusin? Kayong lahat ang mapupulbos at dito na matatapos ang kasamaan ninyong lahat! Itong saya! Itinarak niya ng buong puwersa ang gintong punyal sa puso ni Pinunong Morse. Sinubukan pa nitong lumaban pero kalaunan ay wala na rin itong nagawa. Pagkatapos noon ay pinugot na rin ni Mang Pedro ang ulo ng pinunong aswang at saka inihagi sa gitna. Nang makita yun ng mga natitirang aswang, ay napahinto na sila dahil karamihan ay nangihina na rin gawa ng pinakalat na katas ng bawang, holy water at talampunay sa paligid. Makinig kayong lahat, mga natitirang aswang! Wala na si Morse at ang anak niyang si Lamierda. Kung gusto niyo pang ituloy ang laban na to, hindi namin kayo susukuan. Pero kung titigil na kayo, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na mabuhay. Bumalik na kayong lahat sa lunggan ninyo at huwag na kayong babalik pa rito. Sa oras na hindi kayo tumupad sa kasunduan, ay hindi kami magdadalawang isip na puksain kayong lahat. Gawin niyo ang gusto niyo, pero tumupad kayo sa kasunduan. Dahil kung hindi, siguradong may kalalagyan kayong lahat. Dahil sa mga sinabi nilang yon, ay nagsipag-atrasa na ang mga natitirang aswang. At bago sumikat ang araw ay sinunog na nga muna nila ang katawan ng mag-amang aswang. Paglabas ni Mang Samuel, Carla at Jim sa pinagkukublihan, ay kagad silang nilapitan ni Mang Pedro at Tony. Masayang masaya ang lahat sapagkat nagtagumpay sila sa pakikipagsagupa sa mga alagad ng dilim. Hindi nga nagtagal ay tinuruan ni Tony si Carla sa pagiging isang albularyo. Kaya tuwang-tuwa si Mang Pedro dahil niyakap na rin ng kanyang anak ang kakayahan ng kanilang pamilya. Makalipas ang 5 buwan, naging biyasa na nga rin si Carla pagdating sa paggawa ng mga halamang gamot at pakikipaglaban. Iyon din ang panahon na nagretiro na si Mang Pedro sapagkat alam niyang meron ng hahalili sa kanya sa takdang panahon. Lumipas pa ang mga taon. Nagkatuluyan nga rin sina Tony at Carla matapos mamatay ang huling asawa ng babae. Nang mamatay si Mang Pedro,
ay sila nga ang nagmana ng magarang bahay at sa tulong ni Mang Samuel ay nakapagsimula silang muli ng panibagong buhay. Nakilala sila sa lugar bilang mag-asawang albularyo na palaban dahil wala silang kahit na anong bagay na inuurungan. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang